lumalabas na epektibo yung offline kontra baha na iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos, kung naalala mo, noong nakalipas na buwan pa yan. Pero ngayon nga, nakikita na yung epekto niyan dahil na rin sa naiwasan itong matagalan at matinding pagbaha sa ilang mga kalye dito sa lungsod ng Maynila na karaniwang nalulubog sa mga pagbaha. Yung kahabaan ng Taft Avenue, particular itong pinatatayuan natin ngayon, itong UN Avenue at ng Taft Avenue. Ito, kapirasong ulan lang, may kalakasan, lubog na ito sa tubig at inaabot pa ng siyam-siyam, inaabot sa mga oras bago humuhupa. Ngayon ay wala kang makikitang pagbaha dito sa lugar na ito kung kaya't maayos nakakasakay yung mga kababayan nating mga pasero. Tusan tayo ni Pangulo, pinapamadali na ako lahat nito eh. Nakita nga kami kahapon, sabi niya, kumusta na yung mga flood control sa NCR? Ready na ba tayo for the rainy season? We are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikim pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung na-cover ng flooding sa Maynila. Bukod dito, ang ganda talaga ditong programa ni PBBM. Kasi sa dami ng umupong presidente, sa tagal ng panahon, alam naman natin na yung mga lugar na to, lalo na ang City of Manila, ay palaging lubog sa baha. Kahit walang bagyo, malalakas lang ng ulan. Hindi nila naisipan na palinisan yung mga estero, yung mga drainage. Bukod sa maliliit na yung mga drainage, puno pa ng basura, puno ng bura. Kaya kahit 30 minutes lang na dire-diretsong ulan o isang oras, ay ang lalim na ng tubig sa mga kalsada na sa Manila, lalo na sa Taft, sa Espanya, sa Lagos Nilad. Ang lalalim na ng tubig dyan at lalo na dun sa University Belt at kawawa yung mga estudyante. Noong panahon pa nga ni hindi lang po traffic, Mayor Erap na mayor ng Manila, may namatay na estudyante sa UST dahil nakuryente dahil sa baha. Lahat po ito ay connected sa main. Kaya saludo ako dito sa ginagawa ni Presidente dahil siya lang yung nakaisip na palakihan yung mga drainage dito. Pinalinisan, pinatanggal yung mga bara. At siyempre, nagpapasalamat na rin tayo kay Mayor Isko dahil nakikipagtulungan sa national government. Tinututukan niya yung paglilinis na mga malaking tulong po ito kasi drainage sa City of Manila. Bukod sa mga improvement na ginagawa ng DPWH na pagpapalaki ng mga drainage at mga pumping stations na ginagawa. Dekada-dekada na yung problemang ito sa Metro Manila. Pero 10 to 15 years. Sa dami ng magagaling na presidente ng mga nakadaan, maintenance at paggamit hindi nila naisipan pero itong gawin. Importante pa rin po nating maintindihan na ang mobile pumps ay yung iba, more of immediate payabang, or temporary solution po. Gaya yung Kaya nakaraan na crucial administrasyon na puro yabang lang ang ginawa. Permanent pumping stations para sa long-term flood mitigation. Maliban po sa paglalagay ng pumping stations, ano-ano pa ang kalaki po? Mga kasiwawer, System po ito. dapat bago tayo bumoto sa susunod na eleksyon, pag-isipan natin munang maigi kung sino ba yung totoong magkatrabaho, magsisilbi sa bayan. Marami yan, magpapangako kung ano-ano pagdating ng eleksyon. Huwag natin paniwalaan agad yung mga pangako nila. Tingnan niyo si Boy 10K. Pinangako niya, bibigyan kayo ng 10,000 kada pamilya. Pero may nangyari ba? Meron ba siyang ipinanukala na bibigyan kayo ng ayuda ng 10,000? Wala. Si Marcoleta, nagpangako ng 2,000
pababa na telecom cables na kuryente. na kailangang iwasan o Sabihin lang sa na plenaryo, i-relocate po. wala siyang sinuggest na And batas para another tungkol dyan. challenge Doon mo makikita na is yung puro yabang lang groundwater yung o tubig gusto sa nilang excavation mangyari. area, Lukuhin lalo na sa mas ang mga malalalim na sambayan ng bahay po. Pilipino para Tapos, iboto syempre, nyo malaking sila. factor din po Kaya yung huwag kayong weather, magpapaniwala lalo na kapag masyado sa mga So, matatamis na para salita ng mga ma-manage politiko. po ito, nagpatupad tayo ng Mag-ingat. traffic management plan tulad ng Tingnan nyo si PBBM. phased construction Nung tumakbong at presidente, lane wala siya diversions masyadong para pinangako. tuloy pa rin ang Hindi siya daloy ng nagpangako, sasakyan nagagawin ko to, habang gagawin ko ongoing yan. ang proyekto natin. Pero tignan nyo naman, And of course, tahimik siya, nakipag-coordinate nagtatrabaho. po tayo sa ating mga Bukod ito sa ginagawa niya sa paglilinis ng mga estero, pagpapalinis ng mga estero, papapalaki ng mga drainage. Sa agriculture, ang dami niya na napagawa para sa bayan. Sa health, mayroon pang pinagawang ng OFW Cancer Center sa Pampanga. So yung Pangulo hinggil po dun sa mga kasalukuyang clearing and dredging operations dito sa Balitahar Creek. At iba pa pong mga pangunahing daluyan across Metro Manila. Ngayon naman po nakikita po natin yung observation ng Pangulo dun sa actual dredging operation dito sa Balihatar Creek natin. So kasalukuyan pong ini-explain ngayon ni Mr. Ramon S. Ang yung mga initiatives po o yung mga hakbang na ginagawa po ng San Miguel Corporation. Kaya sa kayong mga huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga vlogger na mga Duterte. Kasi puro yan, paninira. Gusto na lang nilang siraan si PBBM. Ganun naman ang gusto ni Duterte. Para magmukha siyang maganda ang nagawa niya nung panahon niya. Napaniwala naman tayo ni Duterte nung panahon niya. Kaya lang naglalabasan na kasi yung mga kabalbalan ng pinaggagawa eh. Kaya nawala na yung tiwala ko doon sa tao. Tapos ganyan pa si Vice Presidente na akala mo noon ay makakatulong kay Presidente para sa ikabubuti ng ating bayan. Pero kabaliktaran kasi gusto na nilang umupo agad para maghari, para magawa nila yung mga gusto nila. Kaya gustong-gusto ng mga senador na yan na karamihan doon sa mga nagsusuporta sa Duterte ay involved sa corruption. Nandyan din po yung Las Piñas River sa Las Piñas City. Ayun, kaya Yung San Juan River pag-isipan natin maigi pag umumuto ulit. Yun lang. Maraming salamat.